Sige na, Mawis. Start na tayo. Team! Tara na dito. Amen. Yan, purihin ang Diyos. Sa wagang ito at tayo magsimula na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng chapter 4 ng John. Pero bago tayo muna umawit ng papuri sa Diyos. Okay, tatawagan na si Brother Joshua, Brother Nirod, para tayo umawit ng papuri sa Diyos. Awitan natin ng Diyos. I'll sing praises. Ano ba pamagat nyo? I'll sing praises talaga. Okay, basta yun na yun. Sige, purihin ang Diyos. Sige, tayo natin tumayo tayo mawit ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Lord, purihin ka. Kami, Panginoon, ay magpaparangal sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hilingin mo kami, Panginoon. Lord, pagkabayan mo kami, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Sa oras na ito, lawa, maging kalugod ang aming handog awitin sa iyo, Panginoon. Hilingin mo ang aming mga papuri sa iyo, aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka. I'll sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Yes. Oh Lord, glory to your name. Jesus, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ang iyong dakilang ngalan ay karapat-dapat naming dakilain, karapat-dapat namin iparangalan. Panginoon, salamat. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa akin, Panginoon. At patubayan mo po kami amang banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu na nasa sa amin, Panginoon, ay lubusang maghari upang malubusan namin maunawaan ang iyong banal na salita, Panginoon, na iyong ihahayag sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang may taas maparangal, ikaw lamang at wala nang iba. Patubayan mo rin ang aming mga kapatiran among banal na nawa, Panginoon, ang kanilang mga pangyapa, adyan mo, Panginoon, sa
ang sumamba, magandog at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, sa iyo namin pinabalik ang aming papuri. Masasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Yan. Kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Juan, chapter 4. Si Jesus at ang babae, taga Samaria. Yan. Si Jesus at ang babae, taga Samaria. Okay. John chapter 4 verses 1 to 54. Yan. Purihin ng Panginoon. Wala ko ng Bible. Para makita ko pareho sa apps ko. Kasi meron sa apps, meron sa Bible talaga na wala sa apps. Minsan. Yung pamagat. Okay? Tingnan lang natin kung pareho siya. Magagalit sa mga videos niya. Dahil tayo ng ano niya. Okay. John chapter 4. Sino na sa iso na ikinig o? Amen. Yan. Si Jesus sa Samaria. Yun yung pamagat niya. Dito sa Biblia. Si Jesus sa Samaria. Dito naman sa apps ko, si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Purihin ng Panginoon. Okay, mga bata, magsiupo na kayo. Makinig kayo. Okay. Okay. John chapter 4 verse 1. Sabi rito, si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Sa ating Bible, si Jesus sa Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging pareho. Nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa kayuan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang mga alagad. Yan. Nung time na yon, sa John chapter 4, nabalitaan ng mga Pariseo. Mga Pariseo, ano yung sabihin ng Pariseo? Sa ating mga nakaraang pag-aaral, ano ibig sabihin ng Pariseo? Mga tagapagturo ng kautusan. Kumbaga sa mga bihasa sa katuruan ni Moises. Okay, mga nakapag-aral ng katuruan ni Moises. Mga bihasa, ibig sabihin, nananaliksik sa mga katuruan ni Moises sa kautusan. Yan, yung 10 utos. Yun. Yung mga kautusan ni Moises. Okay? Yun yung mga Pariseo. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Si Juan na tinutukoy dito, si John the Baptist. Kasi si John the Baptist yung nagbabautismo. Dahil pinahayag ng Diyos na isang taong sumisigaw sa ilang. Okay? Sino si John the Baptist? Na ipinahayag ng banal na kasulatan, isang tao sumisigaw sa ilang o darating na si Elias panahon. Okay? Pero sa sulat ng Juan, tinanggi niya na hindi siya si Elias. Tama naman, kasi siya si Juan. Okay? Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nababautismo. Kaalaman ng mga Pariseo ng panahon na si Jesus Christ, maraming nababautismo. Pero sabi rito ng verse 2, pero ang totoo, hindi naman si Jesus ang nagbabautismo, kundi yung mga alagad niya. Okay? Mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Kaya yung pamagat niya, Samaria. Si Jesus sa Samaria. Kasi sa Samaria siya dadaan. Yan. Kaya papunta siya sa Galilea. Umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangan pagpunta niya sa Galilea, sa Samaria siya dadaan. Kaya dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos tanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad
dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya, iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang Hudyo sa mga Samaritano. Yan, sabi ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako kasi hindi nakikipaghalubilo ang Hudyo sa kanila. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya, iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Kaya kasi parang yung mga Hudyo medyo mababa yung tingin nila rin sa mga Samaritano noong panahon, yung mga Hudyo. Kaya hindi sila nakakahalubilo noon. Okay? Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig niya na bibigay buhay. Okay? Sabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lamang, kung kilala mo lang, sabi, ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo, kung kilala mo lamang ako sa isip-isip niya, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Kumbaga, sa pananalitang pantao, hindi nga dapat ako ang hihingi ng tubig, ikaw nga dapat at bibigyan kita ng buhay, tubig na nagbibigay buhay. Okay? Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala namang panhalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Ito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Kasi literal yung tubig ng balon na yun, kaya kahit uminom ka, talagang mauuhaw ka pa rin. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging baki sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi ako mauhaw, di pumarito, paupang sumalok muli. Sabihin, naniwala yung babae sa sinasabi ni Jesus sa kanya. Kaya sabi niya, Ginoo, bigyan po ninyo ako. Naniwala siya kay Jesus Christ, okay? Yung time na yun. Upang hindi ako mauhaw, di pumarito pa, upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, sabi ni Jesus. Wika ni Jesus, wala akong asawa. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Tinanong niya si Jesus. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinabi ninyo, mga Hudyo nasa Jerusalem, lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasabihin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala na namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag ng Kristo. O naniniwala talaga siya na mayroong ipinangako na tagapagligtas. Kasi ibig sabihin ng Kristo, Savior, tandaan natin yan. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Kaya pinahayag ni Jesus na yung bagay na sinasabi ng babae, ako na, kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Nagpakilala siya sa babae, ako na yun. Ako yung kausap mo ngayon na iyong tinutukoy. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, dumating alagad ni Jesus sa sandaling iyon at nabigla sila nang makita nila nagkipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga. Ibig sabihin, iniwan niya na yung dala-dala niyang banga na paglalagyan niyang tubig. So, madaling salita, hindi niya na pinahalagahan yun kasi meron siyang mahalagang bagay na natuklasan sa oras na yun. Yung nakilala niya, yung Mesiyas, si Jesus Christ. Kaya iniwan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Ibig sabihin, mga alalahanin yung banga.
Iniwan niya na yon at hinayaan niya na. Okay? Kaya tayo sa buhay natin, kapag nakilala natin si Jesus, iwan na natin ang lahat sa buhay natin. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halika kayo, ipinamalita niya na, isinare niya na agad na si Jesus Christ, yung Mesiyas. Halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantalang, baka ilang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo? Ngunit sumukot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ito yung kasi yung time na papasting si Jesus Christ 40 days. Okay? At umiinom lang siya ng tubig. Kaya nakikiinom siya nun sa Samaritana. Kaya nagpapasting siya rito at umiinom lang siya ng tubig. Okay? Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya nagtanong-tanong ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban na nagsubo sa akin. At ang tapusin ang pinagagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at 6 na sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang maani ay tumatanggap ng kabayaran. Tama ba ba yung ating binabasa? Ando pa ba tayo? Ang umaani na tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba, ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinubuko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa pagtotoo ng babae. Sinabi niya sa akin, ang lahat ng aking ginawa, sabi ng babae, sa kanila, sa mga kababayan niyang Samaritano. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, okay, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, ibig sabihin, lahat ng mga naroroon na kababayan ng mga babae din, dahil hindi sa sinabi ng Samaritana, kundi narinig na rin nila si Jesus na talagang naniwala siya ang Kristo na kanilang hinihintay ng panahon na yun. Amen? Kaya yung babae naman, yung Samaritana, nung nakilala niya si Jesus Christ, ang talagang ginawa niya, iniwan niya yung banga niya. Okay? Sa atin, sa buhay natin, ganun din. Once nakilala na natin ang ating Panginoong Jesus, tandaan natin, straight na natin yung ating paningin sa Kanya. Talagang lahat ng ating mga bagay na dapat iwanan na, yung dati nating buhay, iwan na natin yun. Okay? At magpatuloy na tayo sa buhay na patuloy na nagbabago. Hindi tayo perfecto, pero sa awat habang ng Diyos, sa ating pagdidesisyon ng tama sa ating sarili, kagaya ng babae, pinili niya talagang maniwala sa ating Panginoong Jesus, talagang unti-unti, talagang babaguhin din ang ating mga buhay. Amen. At huwag na natin isipin yung mga nakaraan natin, lalo na yung buhay natin ngayon. Okay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, makilala siya, pasalamatan natin siya, at lubusan pa natin kilalanin siya ng kilalanin sa ating mga buhay. Amen po ba? Yan, tandaan natin pag nakilala natin ng Diyos, huwag natin hayaan pang kalimutan pa natin siya. Makakalimutan lang natin siya kapag nagdedesisyon tayo ng mali. Okay? Kaya sikapin natin yung landas niya, sundan na lang natin. Kagaya ng ginawa ng Samaritana. Nag-share agad siya sa mga kababayan niya na nakilala niya si Jesus Christ. Tayo rin naman. Nakilala natin si Jesus Christ, sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga kababayan natin na talagang mahal tayo ng Panginoon, mahal siya ng Panginoon, at kailangan natin manampalataya sa Kanya. Kaya yun. Okay, tayo sa 42, 43. Ano lang pamaganda ng 43? Diyan, ano pamaganda dyan? Brother Joshua sa Bible. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan na 43. Tama ba? Tama ba? Labo dito.
Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinto. Oh, tama. 43 yun. John chapter 4 verse 43. Okay? 43. Yung John chapter 4 verse 1 to 42, yung babaeng Samaritana, yung karakter doon na nakilala niya yung babaeng Samaritana. At hindi talaga nakikihalubilo yung mga Hudyo sa mga Samaritana. Pero dahil si Jesus Christ dumating para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo o kababayan niya, talagang binigyan niya rin ng kaligtasan yung babaeng Samaritana, yung mga taga-Samaritana. So, ibig sabihin, si Jesus Christ dumating para sa lahat. At kapag once na nakilala natin ang ating Panginoong Jesus, dapat talikuran na natin o iwanan na natin ang lahat. Kagaya ng babaeng iwan niya yung banga. Okay? Parang ayan, kalinhaga ng kayamanan, yung perlas na nahukay ng isang mga ngalakal. Okay? Yung nahukay niya yun, tinabunan niya, at umuwi siya para bilhin yung lupa na yun. Ganun ang paghahari ng Diyos. Kaya kapag nakilala natin si Jesus Christ, gawin natin special yun sa buhay natin. Ipamalita na natin, ipakalandakan na natin yun. Kaya tayo, patuloy tayong mag-go and make disciple sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. At huwag na natin balikan pa yung sarili nating buhay. Magbago na tayo, patuloy na nagbabago. Once na tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. John chapter 4, verse 43. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Okay? Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin kasi huminto siya doon sa lugar ng mga Samaritana ng 2 araw. Kaya pagkaraan ng 2 araw, bumalik na si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta hindi ginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon. Pagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea, dito niya ginawang alak ang tubig. Yung sa Cana, ano yung ginawa ni Jesus Christ doon sa Cana ng nakaraan? Ginawang alak. Yung una niyang himala, ginawa niyang alak, yung tubig. Kaya yun yung sa Cana. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea, dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum, ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niya ay lalaki ay may sakit. At naghihingalo na. Ibig sabihin, naghihingalo, parang mamamatay na. Nung mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, kasi balitang-balita nakita ng lahat, naghihimala si Jesus. At nabalitaan ng pinuno na yon na papunta si Jesus sa Galilea. Mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapan pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala, at mga kababalaghan, kailan may hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, naniwala din yung pinuno. Okay? Bago mamatay ang aking anak, sumugot si Jesus, umuwi na kayo. Gagaling ang iyong anak, naniwala ang lalaki at sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya. Okay? Sabi ni Jesus sa kanya, pero iniyaya mo na siya ng lalaki na, tayo na po, Panginoon, mamamatay na ang aking anak kasi naghihingalo na nga Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Pinauwi na sila ni Jesus, gagaling ang iyong anak. At yung lalaki naman naniwala at sinabi ni Jesus, umuwi na nga siya. Naniwala sa sinabi ni Jesus na umuwi na sila, nagagaling yung kanyang anak at talagang umuwi na nga sila. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Sabi talagang gumaling ang kanyang anak. Tinanong niya, ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya ay mawala ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noon oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, yung lalaki na sinabihan ni Jesus na gagaling yung kanyang anak, nung oras na yon, ay talagang naalala niya pa yung oras. Kaya tinanong niya yung nagbalita sa kanya, anong oras? Gumaling anak ko, alauna. Kaya yung oras din na yun,
na sinabi ni Jesus, nagagaling, talagang gumaling nga yung kanyang anak. Naalala ng ama ng oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, nagagaling nga iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagkagaling mula sa Judea. So, ibig sabihin, pangalawang himala niya yun sa Galilea. Okay? Yung una, yung sa Cana, yung ginawa niya alak yung tubig. Tapos, pangalawa, yung pinagaling niya, yung anak ng pinuno ng pamahalaan na naghihingalo. Na talagang naniwala lang sila kay Jesus at talagang gumaling yung kanyang anak. Kaya tayo din naman sa ating mga buhay, yung mga bagay na nais nating hilingin sa ating Panginoong Jesus, kung ating ito'y pananampalatayanan, hindi tayo mag-doubt sa Kanya, ay talagang mangyayari na talagang makatanggap natin ang lahat ng bagay na ating hinihiling sa Kanya. Talagang sa ating Panginoong Jesus, meron katugunan ang lahat ng bagay. Kung tayo ay lubusang sasampalataya sa Kanya, maniniwala na talagang gagawin niya ang lahat. Okay? Kasi ang pinaka-source ng katugunan talaga yung ating pananampalataya. Kaya sa mga sulat patungkol sa salita ng Diyos, puro napakahalaga yung naniwala, sumampalataya, na kukuha nila ang kanilang mga kahilingan. Amen po ba? Yan, okay, meron pa, mahaba pa yung oras natin. Hanggang 9:30 lang tayo. Di pa tayo sa John chapter 5, kaya pa. Ang pagpapagaling. May dalawa, ang dami ito, mahaba ito Nabasahin lang naman natin. Sayang kasi yung oras, wala pa naman yung iba, okay? Tatlong papagat siya. Ang pagpapagaling kay Bertim, sa Betania, tama ba? Betsaida. Tapos, ang kapangyarihan ng anak, tapos mga saksi para kay Jesus. Tama ba? Okay, yun. John chapter 5. Basahin lang natin ito para makapagbasa tayo ng Bible. Pakinggan natin at sundan sa ating mga Biblia. Pagkaraan ito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, na malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebrew ay Betsaida. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon at 38 taon na ang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niya matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Siya po ang may sakit, Ginoo. Wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng pamahinga. Kung isipin mo lahat ng mga pinagaling ni Jesus Christ, inutusan niya at sumunod. Kaya kung tayo susunod lang din sa ating pananampalataya sa Kanya, talagang makakamtan natin ang ating hinihiling. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sa lalaking pinagaling sa araw ng pamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalihin mo ang iyong higaan. Kasi nung panahon, para ng pamahinga, bawal mong trabaho ang lahat. Okay, kaya yung bumuhat na kanyang higaan, labag sa kautusan, talagang sinusunod nila yung kautusan, mahalaga sa kanila yun. Kasi hindi nila kilala talaga si Jesus Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin na nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan kasi maraming tao hindi na nila na nakita si Jesus Christ, labo-labo ni. Pagkatapos nito nakita ni Jesus sa loob ng templo, ng templo ang lalaki at sinabihan itong magaling ka na ngayon. Huwag ka na gumawa ng kasalanan at baka basawan pa riyan ang mangyari sa iyo. Kaya tayo rin naman, kapag naranasan natin yung kabutihan ng Diyos, isipin natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos. At talagang isipin natin yung sa ating buhay, pahalagahan natin. Okay? Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya, pinalita niya. Okay? Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Okay? Yung lalaki, pinagsabi,
Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya kasi tinatanong ng nakaraan, sino nagpagaling sa iyo? Sinabi niya na. At dahil dito si Jesus ay sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya. Kapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos, ang kanyang Ama. At sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ibig sabihin, sa pananalita ni Jesus Christ, ipinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Parang sinasabi niya, ako ay Diyos. Okay, kaya doon sa kanya higit na nagalit yung mga Hudyo. Una, nagalit sa kanya dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga na dapat kasi sa mga paniniwalang Hudyo, hindi dapat magtatrabaho ang lahat pamamahinga ngayon. Pero dahil nagpagaling si Jesus Christ, nagalit sa kanya ito, at hindi lang yon, hindi kasi nila kilala si Jesus Christ, kaya si Jesus Christ nagpapakilala sa kanila na ipinapantay yung sarili niya sa Diyos at hindi nagustuhan ng mga Hudyo yun. Ayaw niya nilang maniwala sa sinasabi ni Jesus na siya ay pantay sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa, ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Okay? Si Jesus Christ, kung papansinin natin, lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay hindi kalooban niya. So, ibig sabihin, ang ginagawa ni Jesus Christ, yun lang din ginagawa ng Ama, yung kalooban lang ng Ama, yun nakikita niya na ginagawa ng Ama, yun lang din ang ginagawa niya. Hindi naman kasi siya nabubuhay sa sarili niya, kundi sa Ama na nabubuhay sa buhay niya. Kaya tayo din naman sa buhay natin, dapat natin mabuhay, hindi para sa sarili natin, hindi dahil sa sarili natin. Okay? Dapat tayo nabubuhay sa buhay ni Jesus Christ na sumusunod sa kalooban ng Ama. Naintindihan po ba? Sa buhay natin, napakahalaga natin malaman na dapat hindi tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Dapat meron tayong isang sinusunod na higit na dakila sa buhay natin. At yun yung nagmamayari sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kapag hindi tayo sumusunod sa nagmamayari sa atin, ibig sabihin, nabubuhay tayo sa sarili natin. At ang tawag doon, kasalanan, pamumuhay sa sarili. Okay? Kung papansinin natin si Jesus Christ, walang ibang susunod kundi yung Ama lang. At wala siyang ibang ginagawa kundi yung sinasabi lang ng Ama sa kanya. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang mga sinumang nais buhayin. Hindi umahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinibigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. So, ibig sabihin, si Jesus Christ lang talaga ang may kapangyarihang humatol sa lahat at binibigay niya ng karapatan si Jesus Christ na humatol. Okay? Kaya si Jesus Christ ang hukom. Tandaan natin yan. Okay? Kaya sa kanya tayo haharap. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat na hatol base sa ating mga mabubutit masasamang ginagawa nung tayo'y nabubuhay pa. Amen po ba? Nakikinig pa ba ang lahat? Amen? Ano ba yung ginagawa ni Jesus Christ? Yung kalooban ng Ama. Kasi wala namang ibang ginagawa si Jesus Christ kundi ang kalooban ng Ama. Tandaan yan. Hindi si Jesus Christ ang nasusunod sa sarili niya. Tayo rin naman dapat sa buhay natin, hindi tayo dapat ang masusunod sa sarili natin. Kundi si Jesus Christ na naghahari sa atin. Amen? Kasi kung tayo ang masusunod sa sarili natin, hindi kabanalan tawag doon, kasalanan yun. Kasi ang kasalanan, pamumuhay sa sarili. Dapat si Jesus Christ ang modelo natin kung paano ginawa niyang sundin yung Ama, hindi yung sarili niya. Okay? Kasi kung siya lang ang masusunod, dapat hindi na siya pumunta dito ng anak tatay niya, karpentero. Tama po ba? Dapat hari na lang dapat siya. Okay? Pero hindi ganong ilustrasyon dumating si Jesus Christ. Okay? Bigyan na tayo ng ilustrasyon na kapakumbabaan, kaya dapat tayong mabuhay sa buhay niya.
Hindi mahatol kanino malang ama, sa halip ibinigay niya na sa anak ang buong kapangyarihang umatol upang maparangalan ang lahat ng anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Kaya napakahalagang galangin natin ang anak kasi siya ang binigyan ng karapatan ng ama para igalang natin na dapat nating lapitan sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa lahat ng oras, sikapin natin sa buhay natin na pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu na naghahari sa atin sa pamamagitan ng paghari ang ating Panginoon sa ating buhay. Okay? Sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag hindi natin pinakinggan yun, yung sarili natin pinakinggan natin, hindi si Jesus na naghahari sa atin, kundi yung kasalanan na nanatili sa atin. Okay? Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip pinilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yung mga nakikinig sa salita at sumasampalataya sa Diyos na nagpadala kay Jesus sa Ama, na nagpadala sa ating Panginoong Jesus, ay yun yung mga inilipat na sa buhay mula sa kamatayan, yung mga niligtas sa pamamagitan, yung mga pinatawad sa madaling salita. Kaya natin yan, yung mga taong pinatawad, yung mga naniniwala sa Diyos na ipinadala si Jesus Christ at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Sila lang yung mga taong pinatawad. Pero kapag ikaw hindi ka talaga naniniwala sa Diyos na si Jesus Christ ipinadala para sa iyo na matay sa krus at muling nabuhay at tinanggap mo bilang sarili mong tagapagligtas na pinagbigyan mo ng buhay mo, na pinaghahari mo sa buhay mo, hindi ka kailanman pa mapatawad sa buhay mo. Okay? Kapag ikaw pa rin ang susunod sa sarili mo, ibig sabihin hindi ka pa nakapatawad sa buhay mo. Hindi ka pa pinaghaharian ni Jesus. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makikinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paano ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. At sino yung tinatawag ng patay dito sa 25? Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Sino yung mga patay na tinutukoy dito? Tayo na mga hindi pa nakakilala noon. Kasi ngayon tayo mga buhay na eh. Bakit? Kasi tinanggap na natin si Jesus, pero dapat talagang totoong buhay na tayo na tumanggap kay Jesus. Kasi sa panahon ng Exodo, may mga Egyptian din na sumabay sa pag-alis nila sa Egypt eh. Tandaan nyo yan ha? Kaya sa isang kawan, hindi lahat yan kumbaga sa isang tanim, hindi lahat yan trigo. May mga damo dyan. Kaya sa atin naman din dito, siguraduhin natin yung ating mga sarili na tayo mga buhay. At tayo mga anak ng Diyos. Na hindi tayo yung nakasabay lang ng mga Egyptyo. At wala namang ibang makaka-verify niyan sa atin, kundi tayo mismo sa sarili natin at ang Diyos. Hindi tayo pwede magsinungaling sa Diyos eh. Sa tayo, pwede natin pasinungalingan yung sarili natin. Sarili natin, pero yung Diyos hindi. Kaya ang makakaalam kung totoo tayo talagang mga anak ng Diyos, tayo at ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. Ayun yung gusto sabihin dito. Kaya binibigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong italong pagtakhang sapagkat darating na ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Ngayon, ano yung kabutihang tinutukoy dito? Yung dininig mo, yung salita ni Jesus. Kasi, sabi ni Jesus Christ, di ba, sa yung binatak, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Okay? Ang mabuti, ang Diyos, yung kanyang salita, yung pagdinig kay Jesus, yung paniniwala at pananampalataya kay Jesus, yun yung tinutukoy. Ang lahat ng gumawa ng mabuti. Yung lahat na sumampalataya, naniwala, nakinig kay Jesus, yun yun. At ang lahat ng gumagawa ng kasamaan, yung mga gumagawa naman ng kasamaan, paparusahan, yung mga hindi nakinig kay Jesus, yung hindi tumanggap ng paghahari ni Jesus, yung hindi sumampalataya, yung hindi naniwala. Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, kasi hindi kanya yung hatol niya, kundi panutunan din ng Ama yun. Yun yung nais ng Ama kaya yun lang din ang ginagawa niya.
Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Kasi ang Diyos lang ang pwedeng, si Jesus lang ang pwedeng kaluguran ng Ama eh. Walang iba eh. Kaya sinasabi lang ni Jesus sa kanila yun. Na dapat kilalanin ninyo ako para kilalanin din kayo ng Ama. Okay? Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa akin, kasi sinasabi niya eh, napantay siya sa Diyos ng panahon na ito. Kinikwento niya na siya ang Mesiyas eh, sa totoo lang eh. Kaya lang, sabi nga naman ang bagal natin umintindi sa totoo lang. Ganun. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ganun din yung mga tao noon, hindi nila naintindihan kasi naka-focus sila sa kautusan ni Moses, sa literal na buhay, sa paggawa ng mabuti. Meron kasi silang mga panuntunang mga aral. At ang hirap basagin ang pride na yun. Pride kasi yun eh. Si Jesus Christ kasi talagang hindi nila paniniwalaan. Anak ni Jose na karpintero eh. Ang iniisip nilang darating yung talagang hari. Yung talagang hari ng mga Hudyo na tinatawag. At hindi ganun ang pagdating ni Jesus Christ. Kaya hindi nila pinaniniwala si Jesus Christ. Isa pa, yung mga Pariseo ng panahon, mga biyasayan hindi yan maniniwala basta-basta kung kanino. Okay? Kaya hindi nila basta pinaniniwalaan si Kristo. Nasasalukat pa nga yung kanilang mga pinag-aralan ng dahil kay Jesus, bagay na mas lalo silang nagagalit sa ating Panginoong Isus ng panahon. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi galing sa tao ang aking patotoo. Sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Kasi noong pa naniniwala na din silang si John D. Bilabid ay propeta. At tuwir ang sinabi na rin ni John D. Bilabid, ang kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Si Juan ay parang malingas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo siyang nasiyahan sa kanyang liwanag. Kasi naniwala naman sila kay Juan eh. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang gawain pinagagawa sa akin ng Ama, siya kung namang ginagawa. Iyan ang papatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kaya naman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi na natili sa inyo mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumampalataya sa isinugo niya. Ayan si Jesus Christ kasi papatotoo sa sinasabi na nangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Jesus Christ kasi yung salita. Yung pinahayag niya, kung yung paniniwala, yung kapangyarihan niya, yung mga ginagawa niya, yung kanyang pagkatao ng panahon na yun, wala naman talagang maisusupat sa kanya. O wala naman siyang ginagawang mali. Kaya hindi naman siya hindi pwedeng paniwalaan. At sa kanyang mga pinapahayag, hindi mo maririnig sa mga pangkaraniwang tao lang yung kanyang inuturo. Kaya dapat malinaw na sa kanila na kanino sila pangalan, kanino nang galing yung karunungan ng tao ito. Ganun pa nga sila, dapat doon pa lang naniwala na talaga sila. Pero dahil talaga sila may mga mabibigat ang kanilang kalooban at talagang may mga pride sa kanilang mga puso, mabigat kasi kapag may pride ka sa iyong puso hindi mo magagawang maniwala, lalo pag nasasaktan ka nila. Nasasaktan ka na sa sinasabi. Yun ang mabigat. Kapag ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas sa alinmang tabak ng magkabilang talim. Ganon din yung panahon nila. Si Jesus Christ, pag nagsasalita, salita ng Diyos, masakit yun. Tinatamaan yung mga pride ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na sumusunod sa kautusan ni Moses na sila rin naman ay gumagawa ng mga bagay na mali. Kaya yun yung salita ng Diyos na sinasabi ni Jesus, may kabanalan yun, pagtutuwid sa mga bagay ng mga ginagawa nila ng panahon. Halimbawa, pinagbabawal nilang magtrabaho sila sa araw ng pamahinga, pero yung mga namumulong, gumagawa din naman ng mga ganon. Okay? Yung iba naman, yung mga tago, ginagawa nila yung mga lihim na kasalanan. Pare-pareho lang sila. Kaya nasasaktan sila doon sa pangangaral ni Jesus Christ. Bagay na mahirap para sa kanila, natanggapin si Kristo. Sino ka? Ay anak ka lang ni Jose na karpintero para maniwala sa iyo. Kaya hindi nila matanggap. Pero kung ibababa nila ang kanilang kalooban at pakikinggan ang tinig ng Diyos mula kay Jesus Christ, maiintindihan nila na si Jesus talaga ang Mesiyas. Okay, kagaya ng babaeng Samaritana. Pinakinggan niya yung pahayag ni Jesus at nakita niya na talagang iba ang salita ni Jesus na kanyang naririnig, yun ay salita ng Diyos talaga, pinaniwalaan niya. Kasi sinabi ni Jesus yung mga buhay niya
Bagal sa ano, sinabi ni Jesus yung masakit na salita na napakinggan niya na totoo, na naranasan niya sa buhay niya, bagay niya na nalaman niya na Diyos lang ang kayang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya siya naniwala na si Jesus Christ ang Mesiyas. Amin mo ba? Yung mga bagay na tanging ang Diyos lang ang nakakalam sa buhay natin, ganito yun. Yung salita ng Diyos, nalalaman yung mga buhay natin. At sinasabi yan, at nasasaktan tayo pag sinasabi yan. Bagay na naiintindihan natin, wow, bakit gano'n? Hindi naman ako kilala ng tagapagturong ito. Bakit alam niya yung nilalaman ng isip at puso ko? Gano'n, parang gano'n, nakaraan. Ako, noong panahon nung ako'y nakikinig-kinig sa mga pastor na nauna sa akin, kala ko talaga ako yung kinakausap niya eh. Pero ang totoo, hindi ko pa siya nakilala kailanman. Habang ako nakaupo dyan, dinidinig ko yung mensaheng lumalabas sa kanyang bibig. Nagtatago ako sa kaharap ko na nakaupo para hindi niya ako makita. Yan, kasi parang kilala ako ng tao nito. Parang namumukhaan niya ata ako. Pero totoo, hindi pa kami nakita kailanman. Pero, yung mga bagay na sinasabi niya sa akin, ay tugmang-tugma na ako yung tinutukoy niya. Pero kailanman, hindi kami nagkita. Kaya ganun ang salita ng Diyos. Pinipersonal ka niya. Na kung hindi mo bubuksan ang isip at puso mo, talagang hindi mo ibababa yung kalooban mo, hindi mo makikita na ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ang Diyos kasi personal tayong kinakausap sa pamamagitan ng kanyang salita, ng Biblia, ng mga lingkod niya. Kailangan na natin pakinggan yung tinig niya. Yung Holy Spirit yun, na dapat natin pakinggan. Pero kung hindi natin pakikinggan yun, hindi talaga natin paniniwalaan na sinasabi ng Diyos yun sa atin. Itingnan natin na ikaw lang nagsasabi niyan, ikaw lang yan, tao ka lang, sino ka para sabihin ako? Kasi yung pride mo, yun ang ibabaw sa iyo. Ayaw mo tanggapin ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Ganun yun. Kaya parang ganun lang nangyayari ng panahon ni Jesus Christ sa mga Hudyo ng panahon. Hindi nila matanggap yung sakit na naririnig nila sa salita ng Diyos na sinasabi ng Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Nasasaktan sila sa lahat ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus Christ ang Mesiyas. Nasasalungat yung kanilang pride. Kasi yung mga tao na hindi binababa ang kalooban sa Diyos, kailanman hindi makakaroon ng kaligtasan yan. Hindi mararanasan ang paghahari ng Diyos sa buhay nila yan. Ang susi kasi, kung tayo magpapakita at aaminin sa atin na tayo nagkasala at isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, doon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Doon natin makikilala ang Mesiyas sa ating buhay. Amen po ba? Kahit paano ba naiintindihan naman? Kasi malalim itong dyan eh. Yung mga sinabi ko, hindi mo mababasa rito, pero yung paliwanag, yun talaga ang ibig sabihin niya. Okay? Ipaliwanag lang natin sa mas mababaw na pananalita na higit natin maiintindihan. Okay? Hindi na napili sa iyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumampalataya sa isinugo niya. Kasi nasasaktan sila sa sinasabi ni Jesus Christ eh. Ano ka? Sino ka ba para magsabi sa amin ng ganyan? Tao ka lang, anak ka nga ni Mary, anak ka nga lang ni Joseph. Pero kung binuksan nila isip nila, bakit ganito ang taong ito? Wala pa kaming taong narinig na ganito magsalita, mangaral, di ba? Dapat ganun eh. Dapat nagtaka na sila, ang lalim magsalita ito, wala itong pinag-aralan. Anak ito ni Jose na karpintero, anak ni Mary. Pero bakit ganito ito magsalita? Dapat doon pala nagtaka na sila eh. Pero yung iba, ganun yung naiisip, hindi lang talaga nila matanggap dahil masakit ang salita ng Diyos. Talagang masakit. Sinasalisip ninyo ang mga kasulatan. Yan, nag-aaral sila ng kasulatan. Sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan iyan ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Kasi yung salita ng Diyos, yung Biblia, o yung mga kautusan ni Moises, walang ibang sinasabi ang kundi si Jesus. Walang ibang pinahayag ang kundi ang Mesiyas, yung pangako. Ng pangako ng kaligtasan na walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Okay? Sinasaliksik nila yun, ayaw nila paniwalaan, ayaw nila lumapit kay Jesus para mabigyan sila ng buhay. Kaya yung pananampalataya nila patay, kahit alam nila yung salita ng Diyos, patay pa rin kasi hindi nila tinanggap sa buhay na. Kaya sa buhay natin, kahit alam pa natin yung salita ng Diyos, kahit kilala pa natin si Jesus Christ, tandaan niyo yan ha,
Kung hindi mo naman tinanggap sa buhay mo si Jesus Christ, kailanman yung pananampalataya mo ay patay. Okay? Patay. Kasi lahat ng tao halos kilala si Jesus Christ kahit ibang relihiyon eh. Kahit nga mga hindi naniniwala kay Jesus, kilala siya eh. At ginagalang pa nga nila si Jesus Christ eh. Kaya lang, hindi nila tinatanggap. Gaya ng ibang relihiyon, ang tanggap lang nila si Jesus Christ, tao lang, hindi Diyos. Oh, paano yun? Propeta lang. Tama? O, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ Diyos. Eh, sabi sa talata ng Book of John, pinapantay ni Jesus Christ yung sarili niya sa Diyos. Kaya nga ganun sa kanya yung mga Hudyo. Tama ba? Kasabi rito kanina, dahil pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Tatrabaho ka sa araw ng pamamahinga, nagpapagaling ka, tapos isa pa. Ang hindi pa namin lubos na matatanggapan ng talagang tunay yung sinasabi mong Diyos ka. Diba? Eh iba, ganun din yung iba, hindi ka tinatanggap yun. Kaya sa buhay natin, pag kilala natin si Jesus, dapat tanggapin natin siya sa ating buhay na Diyos, Panginoon. Okay po ba? Amen. Paano mo masasabi yung Panginoon mo si Kristo? Hindi mo ako naputos. Dapat, sinusunod mo siya, Panginoon mo siya. Tama? Hindi ka lang. Noong panahon ng mga Hudyo, kapag ikaw may amo, alipin, binibili nila yun, yung amo. Binibili ng amo yung mga alipin. Hindi na may-ari ng pamilya mo ikaw. Kundi nang may-ari sa'yo yung amo mo. Kaya walang karapatan sa'yo kahit yung pamilya mo. Yung bumili sa'yo, yung may-ari sa'yo, kahit ikaw sa sarili mo, hindi ka may karapatan sa sarili mo kasi binili ka na nga. Ganon din sa buhay natin. Kailangan binili na tayo ni Kristo sa krus. At dapat tayo, binigay natin yung buhay natin voluntaryo sa Kanya kasi binili niya na nga tayo. Kaya hindi na tayo magmamayari nito. Dapat ang sinusunod lang natin si Kristo sa buhay natin na nabubuhay sa buhay natin. Yan, ganun dapat ang paraan ng buhay natin ngayon. Pamumuhay sa buhay ni Kristo. Yan. At iyon ang hindi matanggap sa pangangaral ni Jesus Christ ng panahon na ito ng mga Hudyo. Ngunit tayo naman inyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naprito ako sa pangalan ng aking Ama. Yan, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Okay, isa rin pala ito. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ibig sabihin, sa karangalan ng aking Ama, sa kapangyarihan ng aking Ama, sa kadakilaan ng aking Ama, sa karapatan ng aking Ama. Dahil sa ako at ang Ama ay isa. Pero sa John 10:30 ba? Tama ba? Ako at ang Ama ay iisa. Okay. Tama ba rin John 10:30? Sige nga. Hindi ako nagkakamali 10:30 ba yun? Tama. Yan, okay. Ako at ang Ama ay isa. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yung pangalan nasa kanya, si John 17:11-12, pangalan ng Ama. Karangalan ng Ama, kadakilaan ng Ama, kapangyarihan ng Ama, pagiging Diyos ng Ama. Okay? Kaya si Jesus Christ, isa sa pagiging Diyos ng Diyos, isa sa kapangyarihan ng Diyos, isa sa pangalan ng Diyos. Okay? Kaya yung Trinity. Father, Son, and Spirit, isa lang. Sa pagiging Diyos, sa pagiging kapangyarihan, sa pangalan. Okay? Kayo malilito. Pero isa lang ang Diyos. Meron tatlong persona. Okay? Isa sila sa pagiging Diyos, isa sa pangalan, isa sa kapangyarihan. Isa din sa sinusunod, yung Ama. Lahat, ginagawa nila ang kalooban ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Okay? Masalimuot to, kaya meron kayo malilito. Hindi yung topic natin, nabagin lang natin. Dahil yun. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo maniniwala sa akin? Para kasi sila gusto lang nila magparangalan ng tao. Pero yung pagpaparangal ng Diyos, hindi nila iniisip. Kasi ang tanging bagay lang na mapaparangalan sila ng Diyos, yung maniniwala sila sa isinugo ng Diyos kay Jesus Christ. Sa buhay natin, ganun din. Ang isang bagay na dapat nating malaman na higit na mapaparangalan tayo ng Diyos, yung dapat
dapat si Jesus Christ yung napaparangalan sa buhay natin. Okay? Kaya tayo pararangalan din ng Ama pagdating ng panahon. Kasi yun yung kalooban ng Ama. Lahat tayo makipag-isa kay Kristo at umiilalim sa kanyang kapangyarihan. Okay? Sa kanyang paghahari. Ang inahangad ninyo ay papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo naniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talaga pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Yung mga sinulat ni Moises sa Old Testament kasi lahat ng iyan patungkol sa pangako. Walang iba, ang pangako na si Jesus Christ. Promise of salvation, pangako ng kaligtasan, si Jesus Christ yun. Dahil hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, hindi rin ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko. Okay? Hindi ninyo pinaniniwalaan yung sinasabi ni Moises na si Kristo ang pangako, kaya hindi sila rin naniniwala kay Kristo na nagsasabi siya ang Mesiyas. Okay? Buti pa nga yung Samaritana. Di ba? Sabi niya, ako na yung iniintay mo ngayon. Ako na yun yung iniintay mo. Iniiwan niya agad yung ano niya. Yung lahat ng kanyang mga, yung buhay niya, iniwan niya agad. Yung banga niya. Kasi kanila buhay yung tubig eh. Desire yun eh. Pag wala kang tubig, patay ka doon. Panahon, kahit wala kang pagkain, kung ka lang tubig, mabubuhay ka. Napakahalaga. Iniwan niya yung buhay niya. At ipinamalita niya na agad si Jesus. Sa atin naman, ganun din. Kapag nakilala natin si Jesus, dapat iilin na tayo talikuran lahat sa buhay natin at manampalataya tayo sa Kanya na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Huwag na natin alalahanin yung buhay natin, siya na bahala doon. Kasi sabi rin ng ibang bahagi, ang naghahangad na mapanatili ang kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit, ang nagsisikap magkaroon ng buhay ay makakamit ito. So, ibig sabihin, ang nagsisikap na gustong paghariin sa buhay niya ang ating Panginoong Jesus na tumutupad sa kalooban ng Ama ay talaga magkakaroon ng buhay pagdating ng panahon. Pero sa mundong ito na alam na natin na malapit nang mawasak, malapit nang mawala, malapit na dumating ang Diyos, ano ba yung priority mo? Isipin natin maigi. Ano ba yung ma-priority natin ngayon? Naubusan tayo ng panahon, ang bilis na ng oras, ang bilis na ng mga araw. Sa tingin nyo ba, magiging milyonary pa tayo ngayon? Sa tingin nyo lang, kung mag-iipon ka ngayon, ilang taon ka na, bago ka makaipon ng milyon. At tingin mo ba bukas, buhay ka pa? Di ba? Hindi. Okay? Kaya Diyos lang nakakalam mo. Ang magandang sabihin, kung kalooban ng Diyos, mangyayari yun. Kaya, tama yung Samaritana na iniwan niya yung buhay niya. Nagtiwala na lang siya kay Jesus sa narinig niya na kaya siyang bigyan ng tubig na nagbibigay buhay na kailanman di siya mamuhaw. Amen? Tayo rin naman, na nakilala natin si Jesus Christ, nakita na natin yung buhay na walang gan. Binigyan na tayo ng bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. Hindi na tayo magugutom at tubig. Nagbibigay, nagbibigay bati sa ating mga puso, hindi na tayo mauuhaw kailanman. Dapat, willing na tayo kalimutan yung buhay natin para kay Jesus Christ. Amen? Nawa, mabuksan yung ating spiritual na isip at puso sa mga salita niya na ating napapakinggan. Ang pinaka-key na dapat yan, mag-focus tayo sa pakikinig kay Jesus Christ. Okay? Kaya hindi, kung kayo tumulag sa mga Hudyo sa panahon ng John chapter 5, hindi kasi sila nakikinig focus kay Jesus. Hindi nila pinag-aaralan yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Jesus. Hindi nila binibigyang importansya. Pinapakinggan nila yung salita ni Jesus gamit yung kaalaman lang nila. Hindi yung puso nila. Gamit yung kaisipan nila na natuklasan lang nila sa kautusan ni Moises. Kaya ganoon lang nila mapanghusgahan si Jesus Christ. Pero hindi nila binubuksan yung kanilang puso sa pakikinig kay Jesus. Hindi nila inuuri yung mga salitang, wow, wala kami narinig sa mga taong ganito magsalita. Hindi nila naobserbahan yung gano'n. Kasi wala silang panahon doon na nag-iisip nila lagi yung sakit na kanilang napapakinggan, yung isip lang nila. Okay? Kaya hindi nila magawang tanggapin sa puso nila yung salita ng Diyos. Tayo din naman. Habang nakikinig tayo ng pagbabasa ngayon, dapat iniuri natin yung salita ng Diyos na napapakinggan natin.
na yung aral natin mapupulot, yung mga pangyayari na mga karakter dito, yung mga ginawa nila, at isasali natin yun sa buhay natin ngayon para higit natin mabuksan yung puso natin. Oo nga, may mga taong binasa namin doon na ganito yung kanilang ginawa at hinitulot ng Diyos na mabuhay sila ng ganoon. Bakit? Para sabihin sa amin ngayon na ito yung buhay namin para sa iyo na bumabasa at nakikinig ngayon. Amen? Kasi lahat ng ito ay patungkol sa atin. Kaya natin nakikita. Yung buhay nila, ginawa nila ng Diyos na gano'n, kagaya ng, madalas ko sabihin sa aklat ng Hebreo 11, nagsakripisyo sila ng mga buhay para may maikwento sa banal na kasulatan, para sa iyo ngayon na nakaupo dyan at sa akin ngayon na bumabasa, para ituro sa inyo at malaman ko rin buhat sa aking mga mata. Masaksihan ko rin. Tama po ba? Lahat ng istorya nila patungkol sa atin para makita natin na mayroong totoong nangyari gano'n. At hinitulong ng Diyos yung buhay nila, gano'n lang sila na buhay. Hindi ko sila minamaliit ha. Pinapahalagahan ko pa nga sila sa totoo lang, pinaparangalan ang Diyos sa buhay nila eh. Kasi mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Tama? Pero yun ha. Nasipin nyo na lang yung Samaritana. Ilan yung naging asawa niya? 5. O initulong ng Diyos na pagpalipat-lipat siya ng asawa para may ibibikwento ang Bible para sa iyo ngayon. Na siya, na makasalanan, binigyan ng pagkakataon ng Diyos patawarin. Dahil lang abang siya naniwala sa Mesiyas. Nakuha nyo? Yung buhay niya, ganun yung istorya niya, hinitulong ng Diyos. Para sa iyo ngayon, nalaman mo na mahal ka ng Diyos. Tama ba? O yung buhay ni Moises, pinaalon siya sa ilog. Pinapatay yung mga pangalay, pinaalon sa ilog. Pwede naman hindi gawin ng Diyos yun eh. Tama ba? Pero binigyan na tayo ng ikuwaran, example. Tignan mo ka, ikaw anak, halimbawa, si Brother Daniel. Ikaw, Daniel, tignan mo yung buhay ni Moises. Ito ay ginawa ko para sa iyo. Papatayin ang mga pangaray at si Moises papaalurin sa ilog. Mapupulot siya ng prinsesa at magkakaroon siya ng pagkakataong maging prinsipe. Pero dahil sa iyo, tatanggihan niya yon kasi hindi makakarating sa iyo yung mabuting balita kung hindi siya babalik sa tunay niyang lahing mga Hudyo. Tama? Para sa atin yun. Pero hinitulong ng Diyos sa buhay nila. Ayun yung dapat natin maintindihan at malaman ang pag-ibig ng Diyos na mahiwagan na ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya buksan natin ang ating mga puso sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi napakasarap namnamin, parang pulot ang salita ng Diyos. Amen? Pero yung malaman mo yun kasi yung mga ninulong mo pala, yun yung buhay. Para pala sa iyo yun, di ba? O dapat grateful tayo. Kaya nga, I sing praises to your name. I give glory to your name. Kapag binabasa natin yung Bible, buksan natin yung ating puso. Hilingin natin sa Diyos na yung banal na Espiritu patuloy sa ating pakipisanin, paghariin yung nasa sa atin kasi may Holy Spirit tayo eh. Kaya lang problema, hindi natin pinaghahari. Hindi natin pinakikinggan. Hindi natin pinahalagahan, kaya hindi natin lubusang nauunawaan ang salita ng Diyos. Pero kung hihintulot natin paghariin ng banal na Espiritu, mas higit natin maiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya kagaya na sa babae Samaritana, iiwan niya ang lahat sa buhay niya. Ipamalita niya si Kristo. Dahil yun na yung inihintay nilang katuparan sa kanilang mga pangako ng Diyos sa kanilang ninuno ng panahon. Amen? Kaya yun. Salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil 9:30 na, sinisigaw natin matapos ng 9:30. Tapos na tayo. Amen? Okay? Nawa lahat ng ating napakinggan ay ating lubusang maunawaan at patuloy natin ipanalangin na patuloy tayong gabayan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga salita ating mapapakinggan. Amen? Palawakan natin ang Panginoon. Ayan, pagiging ng Diyos. Nawa, next Sunday, agahan natin para sama-sama tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. Marami tayong matututunan. Meron ba kayong gusto itanong? May gusto ba kayong itanong sa ating mga tinalakay? Okay. Okay, kung wala, tayo na mag-pray. Tayo na manalangin. Tayo lahat ay umuko at pumikit. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong buhay na salita na aming pinagbulay-bulayan. Panginoon, nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging kalakasan namin at maging sandata namin
habang kami naghihintay sa nalalapit mo ng pagbabalik, Panginoon. Pagtubayan mo kami, bigyan mo kami ng tibay, kagaya ng babaeng Samaritana, kagaya ng pinulo ng pamahalaan, Panginoon, na nanampalataya sa iyo, at nakuha nila, Panginoon, nakita nila ang iyong kadakilaan, kabutihan, ganoon din kami, Panginoon. Patuloy kami mananampalataya, Panginoon. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na salita, at nawa sa susunod na mga oras, panahon, Panginoon, kung yung hitulog, nawa, higit kami makakain pa ng tila bagang kasing sarap, higit pa sa kulot, Panginoon, na yung mga salita na dapat namin maunawaan. Purihin ka, sa iyo namin pinabalik ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan. Amen, Panginoong Isus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo'y pwede lang